Yes! Kailangan na natin makatakas dito sa lugar na ito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila. Para pag nakita nila ako, isipin nila ako si Crisostomo Ibarra. Baka naman ikaw ay mapahamak. Wala nang ibang paraan! Kailangan mong mabuhay! Ayun, si Senyor Ibarra, papunta ng bangka! Tumakbo ka na, Senyor. Magtago ka. Paano kay Elias? Anong gusto mong mangyari? Mamatay tayong dalawa dito? Basta, kahit anong mangyari, dapat hindi ka nila mahanap. Sige na! Sige. Basta mag-ingat ka. Sige na, takbo! Vego! Vego! Akala mo siguro hindi kami asentado, Senyor Ibarra. Hay, bakit ang bagal-bagal naman ito? Anong nangyayari, Kapitan? Parang sasadsad naman tayo sa isang ilog-ilogan na puno ng putik. Paumanhin po, tila matatagalan ng kaunti ang ating paglalakbay, pagkat marami raw pangka at mga salambaw ang nakasalubong ng ating bapor. Ang mga Indyo na yan ang nagpapabagal sa ating paglalakbay, lalo na sa pag-unlad ng Las Pilipinas. Hindi ang mga Indio, ang ilog ang ating problema. La solusyon a la Costanidis Quintendo es muy fácil. Kailangan ng loika para lutasin ang problema. At sinong Ginoo ang sumingit sa aming sapin? Ponpin, nagagalang akong makilala kayo, Ginoong Simon. El Cardinal Moroy, ang dakilang kayumang. Ikaw pala ang bantog na magalahas na kaibigan ni Kapitan General. Soyo, Padre. Nagagalak ako, kilala kayong lahat. Lalo na ang praile. Ang balita ko'y pinakabanal raw sa lahat ng praile dito sa buong Pilipinas. Magbalik po tayo sa mukhaing ibig niyong iparating kanina, Senyor Simon. Mas husay ang nabigasyon ng bayang ito. Kung maghuhukay sa bunganga ng ilog, papuntang kamay nilaan. At ang lupa na mahuhukay ay itatambak sa ilog. Kapag ito ay nawala, ay mas mapapadali ang paglalakbay. Eso na, excellent idea. Ngunit malaking halaga ang ating gugugulin. Saan at paano natin mababayaran ang mga trabahadores? Hindi natin babayaran ang mga Indyo, lalong-lalo na kapag sila ay mga bilanggo. At mas mainam nang ipatupad ng gobyerno ang polo iserbisyo sa mga lalaking may edad 16 at 60. Obligasyon ng mga Indyo na ito na magipagtulungan sa gobyerno para mapaganda ang bayang ito. Kaya't hindi na sila kailangang bayaran at sino mang tututol sa polo iserbisyo ay nararapat lang na parusahan. Marahas, batid ko. Ngunit ang ganansya ng pagtatatag ng polo iserbisyo ay agarang pag-unlad ng bayang ito. Ipagpauman ninyo po, Ginoo. Ngunit siguradong mag-aalsa ang mga Indio. Lalo't wala silang utang sa bayan ng Espanya. Nagsialsa silang lahat at hanggang ngayon sa lahat ng bayan, nakikipaglaban pa rin sila sa bayan ng Espanya, mga Indyong Serbenguenzas. Kaya hindi mapagkakatiwalaan ang mga Indyo na yan. Nunca conques traidores. Kailanman ay hindi na nila matatalo ang Espanya. Kaya wala dapat itatakot sa kanilang pansariling pag-aalsa. Bueno, maiwan ko muna kayo at ako'y nagagalak na makausap kayong lahat kahit saglit lang. Ako ay magtutungo muna sa ibabang kubyerta upang dalawin ang aking mga katulong. Kay Senyor Tan, impresyonante. Adios! Ang balita po namin ay nasa Laguna rin ang Kapitan General.
Kaya't nagpadala kami ng petisyon sa kanya upang magpatayo ng paaralan na magtuturo ng wikang Kastila sa mga kababayan natin. Mayroon na rin gaya ninyo ang nagtangkang magpatayo ng paaralan. Ngunit batid nyo ring marahil kung ano ang nangyari sa kanya. Siya raw ay binaril ng mga Guardia Civil at pinatay, di ho ba? Batid nyo na pala. Bakit pa kayo magpapatayo ng eskwela? Nais nyo bang matulad kay Senyor Ibarra? Sumalangit nawa. Isang akademya? Pag-asa ba yan o panibagong tanikala? Walang galang na, Senyor. Ngunit edukasyon ang dapat ipagpursigi, lalo na't ito ho ang kailangan ating bansa. Paumanhin, senyor. Sagad, humingi ka ng paumanhin. No es necesaryo, Padre. Ang pagbabago ay hindi pahintulot. Nakukuha yan sa tapang at minsan sa pagtuko. Alam mo, anak, sa susunod na kaarawan mo, maaari ka na magsuot ng saya. Talaga ho, Itay? Dales Poro, mabutit nandito ka. Magandang araw, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo sa pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang mabawasan ang kanilang pamimilisyo. At ngayon, ayaw kong magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Dahil dito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati malit na halaga lamang yan. Ngayon, 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi. Sa korporasyon ng lupang ito. Lalaban ako. Itay! Huli siya! Tay! Tulong! Tay! 500 piso ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong anak. Aking kaawawang ina, buong buhay hindi man na nakatikim ng ginhawa. Senyor, may tulong po ba ako sa inyo? Senyor? Paumanin, senyor. Kung kayo'y aking nagla, natutuwa lamang akong tayo muli nagkita. 13 taon na rin po noong tayo nagkita sa lugar na ito. At sino ba ako, Sakala? Kayo po ang Ginoo na mula sa aming kamusmusan, na aming ginalang ng aking namatay na ina at kapatid. Kayo po ang Senyor na nakala ng lahat ng tao na matay na. Ngunit ako lang nakabatid ng katotohanan. Ikaw ang may hawak ng aking lihim na pagkatao. Isang lihim na hindi dapat malaman ng sinaman. Lalong-lalo na ang aking mga kaaway. Kayo nga ang bayani ng aking kamusmusan. Huwag kayong mag-alala, Senyor. Itatago ko ang inyong lihim hanggang sa nais niyo. Totoong naparito ako, 3 taon na ang nakararaan. Upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay.
upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapangkapi. At ngayon, ako'y nagbabalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong iniwan ay lubhang kumalat na sa lipunan. Ang mga kabataan, wala nang ibang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Ngunit senyor, kung hindi nag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Itong wikang ito, ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Bakit kayo nag-aaral ng Hispanismo? Hindi nyo ba alam na ito isang pagpapatiwakal? Hindi ba tayan ang pag-unlad ang abilidad na makapagsalita ng Kastila? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay tinutulungan niyang sirain ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Nasaksihan mo na yan ang kalapastanganan na naranasan ng iyong ina at kapatid. Ngunit ano ang iyong ginawa upang makamit ang kanilang hustisya? Ngunit senyor, wala akong magagawa upang makamit ang kanilang hustisya. Dahil sa totoo lang, mahirap lamang ako at kailangan pang manimbihan upang makapag-aral. At isa pa, may ibabalik ko ba ba ang buhay ng aking ina at ni Crispin? Anong saysay pa na ipaghiganti sila? At anong saysay pa na sumama ko sa plano niyo? Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay kasasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa kanila. Tulungan mo ang pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko, senyor. Hindi maaaring pigilan at harangan ang mga anak ng bayan. Kailangan nilang magising at mag-alsa. Perdóneme, Gobernador General. Nariyan ang ukol na petisyon ng mga estudyante ni Padre Irene na magtatayo ng akademya na magtuturo ng wikang Espanyol. Disculpeme, Ginoong Sekretary. Ngunit mahihibang na yata ang mga kabataan na yan. Ngunit, ang mga namumuno rito sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig at isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez, sina Isagani at Basilio. Kapag sila ay natutong mag-Espanyol, kanila kukontrahin ang mga batas na matagal nang nabig dito sa Las Islas Filipinas. Hindi natin kailangan ang mga eskwela na yun, lalo na tayo na mismo ang nag-aaral ng wika ng mga Indio upang maunawaan natin sila. Kapag sila ay natuto sa wika nila, ano na lamang ang susunod nilang hihilingin? Tanggalin ang polo y serbisyo, monopolyo, tapos ano? Independensya. Pobres estudiantes. Yoga. Niya Simon. Basta. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Ligtas kita sa mga opisyal na humingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na makabala. Pero sinyo Simon, dami din may utang akin di ko masingil. Wala din silang bigay resibo para akin masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, mailan nga pala akong di mapapasok sa iyong kahon ng baril. At itago mo ito sa kawal. Mahirap at mapanganib yun, sinyo Simon. Ang matakot,
Ako ang bahala. Naunawaan mo ba, Kuroka? O siya. Basta ikaw na, bahala dyan na. Hindi ako sabit yan. Dati, nahuli na naman ang kanyang asawa. Kamusta, kumpadre? Takbo! Hoy! Sa akin ang lupang ito! Maawa ka! Wag! Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan. Umanhin, Ginoo. Di ba't ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na maitatag ang Akademyang Wikang Kastila? Ako nga. Kaya dapat ninyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ang 4 na pong wika sa ating bansa? Lalo na hindi tayo magkakaintindihan. Ngunit, Ginoo, sa pagpapalaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pagunlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malalang kamalian. Ano ang balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan. Ipaubaya ang inyong mga utak sa masamang pag-iisip. Lalo na kayong magiging pilay at pipi. Anong ibig sabihin mo, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis yan, ay wala nang katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kapag ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyon ang iyong paniniwala, ngunit sa pamamagitan ng pagsasawalang buhay hindi niyo kami mapipigilan. Pahayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Ginoong Simon, kumusta na si Kapitan John? Uwi na ng kayo ng pulso. Wala na rin siyang ganang kumain. Tuluyan lang kumalat ang lasa sa kanya. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Sa kamatayan mo o sa kinabukasan mo. Sa panig umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umapi o sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon. Sa loob lamang ng 1 oras, magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad, wala nang mag-aaral, at wala nang magpapahirap. Ngunit, ang paghimagsik ay pagpapatuwakal. Maghihimagsik lang, tanging pag-asa. Nasa karunungan ng pag-asa, subalit ang karunungan lamang ng siyang walang kamatayan. Pananalig sa magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ata ng prinsipyo at pansariling katauhan.
nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Yan ang walang katotohanan, senyor. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo. Lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo doon, senyor. Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari yun? Hindi. Hindi! Namatay siya ng ikalang hapon. Naparoon ang utusan ni Kapitan Tiago sa kumbento upang makibalita nang sabihin sa kanya ang lahat. Kapitan! Pagbalik niya ay mayroong liham. Liham na galing kay Padre Salvi na ito namang ipinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Maria! Hindi. Hindi pa patay si Maria. Ililigtas ko siya ngayon. Maria! Ginoong Simon, uminahon kayo. Wala na tayong magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya nang hindi mo lamang alam na ako'y buhay. Ako nga, 13 taon na akong nabuhay malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay. Nag-aalala at umaasang tutuwid ko ang iyong pagalingan. Nilit mo si Maria na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Si Maria Clara ay hindi mo alam. Ang anak ko! Patay na! Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Sinta, lubos akong nag-aalala nang mabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Ako man ay nag-aalala para kay Kapitan Tiago. Mamayang gabi nang dating nila mula sa Maynila para iuwi ang labi ng senyorita. Basilio, natatakot ako. Natatakot ako na baka mangyari sa akin ang nangyari kay Maria Clara. Lalo na't lagi kami magkasama ni Hermana Penchang sa kumbento. At yung Padre Camora. Basilio, si Padre Camora. Sinta ko, tumingin ka muna sa akin. Huminga ka ng malalim. Isa pa. Ngunit hindi maaari. May pagkakautang pa ako kay Hermana Penchang. Hindi niya ako papaalisin. Hindi, Sinta.
matutubos ko ng paglaya mo. Nag-ambag-ambag ang aking mga kaibigan. Pare mo yun na kita. Sinabi ko sa'yo na gagawa ko ng paraan noon para mauwi kita. Tinutupad ko lamang ang pangako ko sa'yo. Oh, Basilio. Sagani, Paulita, hindi ba't pinag-iinitan kayo ng Gwardiya Sibil? Baka madakip at makulong ka, tulad kay Basilio. Umuwi ka na. kahit sa sandaling panahon lamang, magkapiling tayo aking buhay. Sadyang masalimuot ang mga nagdaang araw. Marahil mas higit na masalimuot sa mga susunod na araw, Sagani. Anong ibig mong sabihin, Paulita? Kailangan kong sundin ang tiya. Uuwi na kami ng Maynila. Nais niya akong ipakasal sa iba. Susundin mo ang iyong tiya? Kahit yung ikakawasak natin? Yun ang dapat kong maging buhay, Sagani. Aking buhay. Ayaw kong matulad sa ibang babae. Ayaw kong matulad sa pinag-uusapan nilang Maria Clara. Kung sinunod lamang niya ang kanyang ama at ninong, sana ay buhay pa siya ngayon. May mga anak na at namumuhay ng mariwasa sa San Diego. Yun ang nais kong buhay, Sagani. Paalam at patawad, buhay ko. Wala namang maniniwala sa'yo na isa ka na baliw. Ang dating pinakamagandang dilag ng buong San Diego, ginahasa ng pare. Natatakot ako. Natatakot ako na baka mangyari sa akin ang nangyari kay Maria Clara. Basilio? Nasaan na si Huli, Hermana Bali? Anong nangyari? Ba't tila'y may kalungkutan ang iyong mukha? Nasaan na si Huli? Basilio, patawarin mo kami. Wala na si Huli. Ano? Hindi maaari. Pinili niyang tumalon sa bintana ng kumbento upang may panatilo ang kanyang tangal. Hayop siya! Hayop siya! Papatayin ko yung demonyo na yun! Pagsisisihan, Padre Gomora ang ginawa niyo kay Huli. Isusumpa ko siya! Isusumpa ko ang walang katarungan na ginawa niya! Basilio! Wag! Huminahan ka! Basilio! Basilio, hanap mo ako. Isang malaking pagkakamali, Senyor. Akala ko, sapat na ang pagmamahalan namin ni Huli. Para malagpasan ang pagtusta at kaslang nila sa aking ina at kapatid. Pero pati si Huli, pinagsamantalan pa. Buo na ang aking pagpapasya, Senyor. Tama ka. Panahon na upang magiganti ng masama sa masama, ng dahas sa dahas.
Tutulungan ko kayo. Ano ang plano niyo, senyor? Ngayong gabi ay mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Pilares. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lamang. Sa oras na ayusin ang media, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang buong Pilipinas. Ano naman gagawin ko, senyor Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Sapagkat doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila'y magtipon-tipon at sumugot. Ang mga mistiso, Indio, Inchik at Kastila, lahat sila mamamatay. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-iingat din kayo, senyor Simon. Nel nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ano mo nagawa sa akin ko, Paulita? Muy bonito, Ginoong Simon. Sobra-sobra ang pagpapaunlak ng senyor sa kanyang bagong kasa. At ngayon, meron pa siyang dagdag na regalo. Napakaswerte ng bagong kasal sa kanilang padrino. Si, en verdad. Ngunit, nasaan nga ba si Cardinal Moreno? Nasilayan mo na ba ang regalong hatid namin ni Sinang? Resplandito, brillante, resplandiente, Kapitan Basilio. Muchas gracias. Buenas noches, Kapitan General. Buenas noches. Oh, bueno. Bakit hindi natin pasayawin ang bagong kasal? Que bailen los novios. Dala nyo ba ang regalo? Oo, dala niya. Kung gayon, maganda kayo! Basilio! Sagani! Bakit ka nandito? Mabutit ba't umalis ka nandito? Pupuntahan ko si Paulita. Asan siya ngayon? Tayo na yung Sagani. Sasamahan kita pa uwi na siya. Nais ko lamang makita si Paulita kahit sa sandaling panahon. Huwag kang pumunta ron. Makinig ka mabuti. Sa sandaling sindihan ng lampara sa loob.
Aling lampara? Ang regalo ni Senyor Simon sa bagong kasal. Sasabog ng lampara sa loob at mamamatay lahat ng tao. Kaya kung mahalaga pa ang buhay mo sa sarili mo, umalis ka. Umalis ka na ngayon. Ngayon din! Sigaw mo! Sigani! Sigani! El llano tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Ay, ang lampara! Kriyado! Kriyado! Ayusin ang liwanag ng lampara! Ang lampara! Isagani? Ang lampara! Pasabog ang lampara! Umalis na kayo lahat! Ano? Ang lampara ni Senyor Simon? Oh! Pasasabugin ng Cardinal Moreno ang pagdiriwang na ito! Rapido! Umalis na kayo lahat! Magsitigil kayong lahat! Eres un traidor! Sige! Kaya, sabay-sabay tayo sa mabuti. Mene, Teke, Perez, ilang na! Santísima Señor Simon, ika'y tila nilalapitan na ng Diablo! Kayo, Diablo, matagal lang nagpapahirap sa bayan ito. Gusto na, Senyor! Senyor Crisostomo! Gusto na! Soñar, soñar despiertos en un mundo sin Pagmasdan nyo! Crisostomo! Imposible! Esto es imposible! Matagal ka ng patay! Diyos niyo! Tama nga si Padre Sandy. Isa kang huwad. Eres falso. Fuego! Si Kapitan! Pasok! Pasok ko! Okay. Lahat ng nagtatago sa simbahan at estado, ibaba nyo ang armas nyo! Ilabas lahat ng inosente, ngayon din! Doña, vamos! Vamos! Rápido! Labas! Labas! Bakit ako nabigo? Bakit pinaparusahan? Islam. Senyor Simon! Diyos ko, sandali ito tatawag ng doktor. Huwag ka lang mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sana sabihin sa inyo ang aking lihim. Ang tao makinig, Senyor Simon. Tuwan ng tawag ay Diyos kamagabi sa atin. Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan mo ako. Ayaw ko sanang mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko sanang magkumpisan sa inyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Sinano ko po lahat ng mga ito. Dahil galing, nagaling ako sa mundo. Balik ako para makiganti
Hindi. Sa mga tao, sabi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan, ang buhay ay hindi lang puro saya. Minsan, kailangan din nating makaranas ng sakit upang tayo'y matuto. Tandaan mo na walang magandang maitutulot ng paghihiganti. Magdudulot lang ito ng panibagong kasamaan. Hindi ko lamang po naintindihan. Bakit ako pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok ng nakailangan mong lagpasan. Hindi ka nabibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang labanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naiibit lang sa isang buod at galit ng iyong puso, kaya mo nagawa ang mga bagay na ito. Palagi mong tatandaan, palagi kang may matututunan sa buhay at pangyayari sa mga plano mo. Iyong isa buhay ang mga pangyayari sa plano mo. Ginusto ng Diyos na hindi ito sa katuparan dahil alam niyang ito'y mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamatay ako mayaman. Senyor Simon? Senyor Simon! Tawag ako ng tulong!